Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ito ang gusto ni Coach Tim Cone, ang katatagan kaysa magpalawak pa ng pool ng Gilas, Pilipinas. At ito ang sinabi ni Carl Tamayo sa pagiging mentor ni Coach Tim Cone para palakasin ang kanyang kupunan na Gilas, Pilipinas. At nanatili naman si Coach Tim Cone sa kanyang naging desisyon na hindi na paglaruin si Dwight Ramos laban sa Hong Kong. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayan sa video ito. Matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng bidyong ito. Mula po nang mamuno si Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas Men's Basketball, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagpapatuloy at pag-angat ng antas ng kanya pong 15-man pool. At ang mindset na ito ay nagbunga para sa tagumpay ng Gilas Pilipinas matapos nga pong walisin ang ikalawang window ng FIBA Asia Cup qualifiers, matapos nga po nilang padapain ito pong New Zealand at kagabi lang tinalo naman nila dito ang Hong Kong sa ating pong home court. At dahil sa tagumpay na ito, nalalapit na po ang Gilas Pilipinas sa pagkuha sa pwesto sa Asia Cup na gagawin sa susunod na taon dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa ganda ng ipinapakita ng ating pambansang kupunan, may mga nagsasuggest na magdagdag pa sa lineup si Coach Tim Cone. Pero hindi interesado si Coach Tim Cone na magdagdag pa ng higit pang mga manlalaro sa kanyang 15 player. Narito po ang sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat ni Ernest Wasson ng Tiebreaker Time. Kung maaari mong panatilihin ang isang core sa lahat ng oras at talagang tumutok sa core na iyon, panatilihin itong isang mahigpit na grupo. Ang core na iyon ay magiging mas mahusay. Kung sisimulan mong palawakin ang pool, kailangan mong bumalik sa zero at simulang muli ang pagtuturo sa lahat. Kung magsasama ka ng 20 man, kailangan mong turuan ng 20 man kung papaano gawin ang mga bagay sa loob ng 4 o 5 araw. At ito ay makakakuha at napakahirap talaga. Mas mabuti kung mahigpit tayo patungkol dyan. Yan po ang sinabi ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, maganda talaga ang chemistry ng ating Gilas Pilipinas, ang ating kupunan. Si Kai Soto, malaki ang naging ambag at malaki ang naging improvement niya dito sa paglalaro sa ating kupunan. Malaking ginhawa sa Gilas Pilipinas pag andyan pa etong ka-twin tower sana ni Kai Soto na si AJ Edu at syempre ang isa pang high flyer na si Jamie Malonzo. Sa panalo ng Gilas Pilipinas kagabi laban sa Hong Kong, pinamunuan yan. Imagine, iba-iba yung kumakamada dito sa Gilas Pilipinas. Napakabalanse nung kanilang kupunan ngayon. Pinamunuan nga po tayo ng 16 points ni Carl Tamayo, 14 ni Junmar Pajardo, Justin Brownlee mayroong 13, Kai Soto mabigat po yun. Sinabi ko na nga po yan, meron po siyang 12 points and 15 big rebound. Katuwang din sa 10 puntos si CJ Perez, nagambag din po ng 9 na puntos si Chris Newsome. Etong si Scottie Thompson may 8 puntos, si Kevin Kiambao may 8 puntos din, Mason Amos mayroong 3 puntos, Calvin Optana mayroon din po siyang 0. At etong si Japet Aguilar na hindi rin nakapagtalaga ng kanyang puntos. Final score po dyan, ang Pilipinas 93, tambak na tambak ang Hong Kong 54. At sa panalo nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa Hong Kong, pinangunahan nga po tayo dyan netong si Carl Tamayo. Sa kanya pong 16 points, ang 23 years old forward from UP, University of the Philippines, ay naging best player of the game at masaya siya. Muli niyang nabigyan ng karangalan at tagumpay sa panalo po ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas at bigyang kredito ang taong nasa likod ng kanyang mabilis na pag-grow dito sa pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Dahil dyan, narito po si Carl Tamayo sa ulat ni Luis Licas ng Thai Breaker Time. I'm very blessed to have Tim Cone as my coach sa national team. He's guiding me to improve as a basketball player. Siyempre, sobrang saya. Malaking bagay na yung mga adjustment. Hindi gaanong kalaki. Kasi makakasama na kami. No question sa kakayahan ng isang Carl Tamayo
ang isang KBL Filipino import. Narito naman po ang sinabi ni Coach Tim Cone patungkol kay Carl Tamayo, sa ulat pa din po yan ni Luis Licas ng tiebreaker time. Yan ang hinahanap namin sa aming mga guys, sa aming mga young guys. Gusto naming gamitin ang kanilang kabuang laro. Yan naman po ang naging pahayag ni Coach Tim Cone patungkol nga po dito sa young guy, 23 years old, na si Carl Tamayo. At pag-usapan naman po natin, kung bakit nga ba hindi na ipasok ni Coach Tim Cone si Dwight Ramos sa kabila ng nagsisigawan na at nagwawala ang fans ni Dwight Ramos para bigyang pagkakataon makapaglaro si Dwight Ramos laban sa Hong Kong. Bakit nga ba nanatili si Coach Tim Cone sa kanyang desisyon na hindi na paglaruin si Dwight Ramos sa kanila pong naging laban sa Hong Kong, kahit na nga po nagsisigawan na sa loob ng Mall of Asia Arena at bigyan ng pagkakataong maglaro ang kanilang iniidolong si Dwight Ramos dahil meron pala itong iniindang calf injury. Sa kabila nga po ng tawag ng mga Gilas Pilipinas supporters na we want Dwight, at sa lahat ng iyan nga po ay nagkaroon ng paliwanag si Coach Tim Cone at bibigyan linaw po ni Coach Tim Cone yan. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Raventerado ng Spin.ph. Naalala ko na may mga fans sa front row sa tabi ng basket and I told him he was injured at hindi siya maglalaro at paulit-ulit pa nilang sinasabi na we want Dwight. Yan nga po ang natatawang sinabi ni Coach Tim Cone, pero sinabi nga po ni Coach Tim Cone na talagang nilabanan niya ang nasabing panawagan ng mga fans sa napaglaruin eto pong si Dwight Ramos dahil masyadong delikado ito sa lagay ni Dwight Ramos. Lalo't maglalaro pa po nga ito dyan sa Japan B-League pagkatapos nitong second window. Sino nga ba naman ang hindi gustong paglaruin ng isang Dwight Ramos? Pero kung may balakid sa kalusugan, kahit ako, ang coach siguro, baka gusto ko na ding ibangko muna si Dwight Ramos dahil alam naman natin kung wala talagang iniindang injury, etong si Dwight Ramos, talaga namang nasa first five palagi yan. Kaya naman narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Tim Cone, sa ulat pa din po yan ni Raventerado ng Spin.ph. Higit sa sino man ang gusto kong ilagay siya sa floor, ginagarantiya ko sa iyo na hindi ko siya pinipigilan para sa anumang iba pang dahilan maliban sa katotohanan na mayroon siyang calf muscle sa huling bahagi ng laro laban sa New Zealand. So iyan mga shooters. So iyan po ang naging pahayag ni Coach Tim Cone. Malinaw, may iniindang injury etong si Dwight Ramos kaya hindi po talaga napagbigyan maglaro doon po sa dulo ng mga laban na sinisigaw na nga po ng fans ng Gilas Pilipinas. But anyway, desisyon po ni Coach Tim Cone yun na hindi paglaruin si Dwight Ramos dahil may iniindang injury. Ayaw din naman ni Coach Tim Cone na lumala yung katulad nung nangyari kay Jamie Malonzo. Medyo delikado po talaga yung injury kapag calf injury. So imagine, tingnan nyo si Jamie Malonzo, napakatagal na pong injury noon. Isang konferensya na ang dumaan, hindi pa rin nakakasama ng Gilas Pilipinas, hindi pa rin nakakasama ng Barangay Ginebra ang isang Jamie Malonzo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng nakagawian natin, bago po natin tapusin ang video, shoutout po kina